Breaking na breaking news po ito. Nako po mga kababayan, grabe, nagkakagulo na. Dahil si Senador Marcoleta ay inaresto na. Dinala na po ito sa Campo Crame. Nako po mga kababayan, meron pong inamin si PNP Chief Nartates dito sa kanyang press con na ang buong kapulisan ay naghahanda sa malaking The Big One. Kung saan, nagulat po sila dahil po sa nangyaring surprise people power na sinagawa ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Napuslitan sila ng intelligence, hindi nila malaman kung bakit hindi nila nakita at naramdaman na meron na palang nangyayaring pagtitipon at malawakang rally sa People Power Monument. So dito mga kababayan, tila nagkakagulo ang PNP ngayon. Dahil nga dito sa pasabog na ito, tila naghahanda po sila at naka-red alert. Babantayan daw nila ang buong Metro Manila. Baka ang Iglesia ni Cristo ay maglungsad ng surprise rally na people power na tila sino nakakaalala nung worldwide walk na naukit sa kasaysayan ng Guinness Book of Record na pinakamaraming bilang ng mga tao ang nagtipon-tipon para burahin yung naitala nila. Iglesia ni Cristo lamang ang nakabura nito. Ito po ang pinaghahandaan po ng kapulisan at ng buong sandatahan ng AFP mga kababayan. Nagre-ready na daw sila, baka maglungsad ang Iglesia ni Cristo ng malawakang pagtitipon dahil po dito sa pag-aresto kay Senador Marcoleta. Kasi nga naman mga kababayan, tila bendalo. Inaresto si Marcoleta, hindi naman pala guilty. Mahina naman pala ang kaso. Pero nung ginawa nila, para lang mapatahimik, ginipit, kinasuhan, at ginawa ng gawa-gawang kwento. Ayan. Dinala na nga ito sa Campo Crame mga kababayan. Panoorin po natin ang pasabog na ito. Tignan nyo po mga kababayan panoorin muna natin si Senador Marcoleta. Nako po mga kababayan ko, magugulat kayo dito. Ito po ang pasabog. Grabe na talaga ang pagkabendalo ng mga kinauukulan ngayon. Talagang patuloy nilang tatakpan ang issue ng flood control at itoon ang pansin sa pang-uusig kay Sara Duterte dito sa impeachment. Malaking kawalan po si Senador Marcoleta bilang isang mabuting senador. Siya lang po talaga yung malakas ang loob at talagang bibira ng bibira sa mga bendalo dito. Maganda kasi pag nandyan si Senador Marcoleta, pero ano ginawa nila? Ayun, dinala at inaresto papuntang Crame. Inisuhan ng warrant of arrest. Kanina lang mga kababayan kayo ngayon. Nandun na. Dinala po sa Crame ngayon mga kababayan sa Camp Aguinaldo basta sa EDSA. Ito po ang pasabog natin. Naku, magugulat talaga kayo. Wala na talagang katwiran at lagi na lang bendalo. Kaya itinaboy ito. Tinaboy singagba sa Canada. Pinagmumura at halos sampalin ng megaphone itong si Auntie Claire. Nako po, kakahiya ito, history na kinahiya ang isang pangulo ng Agba. Lea, tapos na bang sumailalim sa booking procedure si Senator Marcoleta at pagkatapos dyan sa CIDG, saan naman siya dadalhin? Ella, kakadating lang dito ni Senator Rodante Marcoleta, yung convoy mula nga dyan sa Sandigan Bayan. Campo Crame. At mga 11:25 nang dumating ang convoy nito, kasama din
sa convoy itong si DILG Secretary John Vic Remulla at maging si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Naisilbi na nga ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang warrant of arrest laban kay Senator Rodante Marcoleta sa kasong plunder. Isinabay na ang pagsisilbi ng warrant of arrest sa paghahain naman ng mambabatas ng motion to quash. Bukod sa mga tauhan ng CIDG, nagtungo din sa Sandigan Bayan si DILG Secretary John Vic Remulla, PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. at si CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II. Mula Sandigan Bayan, dinala ito sa CIDG upang isailalim sa booking procedures, kabilang ang medical examination, mugshot at fingerprinting. Mula naman dito sa Campo Crame dito sa Campo Crame sobrang higpit na mga pulis kung saan isinara pa ang ilang mga daanan. Hindi rin makalapit doon sa CIDG headquarters ang mga media na gustong makakuha ng video ng pagdating ni Senator Marcoleta. At ang media nandito lamang sa may tapat nitong CIDG National Capital Region, ngunit hindi naman dito dinala si Senator Marcoleta kundi doon sa headquarters kung saan walang mga nakabantay na media. Inaasahan na na pagkatapos ng kanyang booking procedure dito nga sa Campo Crame ay ididiretso ito sa Quezon City Jail dyan sa Payatas. Si Marcoleta ay nahaharap sa kasong plunder, kaugnay ito ng pagtanggap niya ng 75 million pesos na undeclared campaign donation. Ayan mga kababayan ko, kinasuhan ng plunder pero donasyon lang ng mga individual. Kaya nga po yung pasabog ni Ka Edwil Sabala tila yung katwiran nababaluktot. Bendalo po ang umiiral ngayon at tila Remulla law at bendalo tuplok ang nangyayari. Sometimes you have to bend the law. Am I right, Mr. Remulla? Ayan na mga kababayan ko, kaya dito may pasabog po si General Nartates. Tila aligaga sila mga kababayan. Baka magkaroon ng surprise o sorpresa na pati pinakamagaling nilang intel malulusutan dito. Baka mamaya meron ng higanting rally na mala worldwide walk sa dami. Kaya dito meron po silang urgent contingency plan daw para agapan ang paglulunsad ng Iglesia ni Cristo ng surprise rally. Ito po ang pasabog ng PNP Chief Nartates dito sa kanyang press con. Meron siyang pasabog na nakakagulat. Tila meron po silang pinaghahandaan na malaking people power na magaganap. Ito po, pakinggan po natin. Natataranta po ang kapulisan ngayon mga kababayan. Si rally caused major disruption after in connection dun kay Senador Marcoleta. Just last week, the NC rally caused major disruption after portions of EDSA were blocked, affecting thousands of commuters. So paano kung kasama sa pinaglalaban nila yun, tapos naglabas ng warrant of arrest, magbanta na haharangin yung EDSA, anong measures yung ipatutupad po ng PNP? That is the contingencies that we have done, no? Kaya nangyari ngayon na last Tuesday, sana wag naman mangyari, but we are prepared. We have certain contingencies, no? Okay. To address that situation, coupled by sinasabi mo na warrant of arrest. So sir, Okay, ang pinakamaganda doon, of course, is pag peaceful itong nangyari, and then i-implement lang natin. Sa korte na sila, sa court na ito litisin, doon na sila magkaroon ng trial na peaceful process. In the event that mayroong kaguluhan and or some chaotic incident like the last Tuesday incident, meron tayong mga procedures and or contingencies. so sir, sisikapin ng PNP na hindi na ulit mabarahan yung EDSA. Okay, ang pinaka-importante is we maintain peace and order, public safety of everyone. Okay? At yan ang pinaghahandaan natin. Yan ang mission ng Philippine National Police. Panatilihin ang katahimikan at maging mapayapa at safe ang bawat isa.
Yan ang inuulit ko. That is the mission of the Philippine National Police. In coordination with sa inyo na mismo, the community, the media, the LGU, and different agencies. Sir, after thousands of commuters were affected, sir, ang sabi ng NCRPO, may intel sila dun sa rally, pero hindi na alam kung kailan. In connection to that, sir, satisfied ka ba sa naging latag ng security ng NCRPO? And pinagpaliwanag ba ang NCRPO kaugnay po sa nangyari? Okay. With what happened, of course, meron tayong kailangang improve. And such improvement is being talked or being taken down sa round table or working group. Hayaan nyo yung dito sa taas ang gumawa ng kaukulang recalibration or some steps na ma-improve ang ating security operation. Lalong-lalo na, hindi lang naman sa PNP ang gumagawa niyan. That, of course, it is being taken through the different Peace and Order Council, whether in municipal, provincial, and regional. In case of Metro Manila, nandito po, kausap natin ang mga city mayors, ang MMDA, etc. dito sa Metro Manila. Thank you. No? Last Yun lang, question. no? We will not stop until 100% napakaganda ng ating environment. And that is the task of the Philippine National Police. I say it again, no? It is our mission to enforce the law, ensure public safety and security. That is the one na mission entrusted to us by the community. Last question from Edniel Farosa of DZRH. Morning, Chief. Chief, kagaya ni Senator Jinggoy, si Senator Dante Marcoleta nag-express ng kagustuhan na sumuko na lang sa authorities in case na may warrant na lumabas. Mayroon bang coordination na or pag-uusap between his camp and the Philippine National Police, Chief? Yun ang pinakamaganda. After all, we have the procedure. Sinabi ko nga, secure din naman ang ating venues for the conduct of prosecution and trial. Tinanong nyo na kanina, di ba? Yun ang ating sinisecure. And so, if you're asking about coordination, wala pa ako natatanggap about the surrender or masyadong maaga pa. Wala. Nasaan ba yung warrant of arrest? Meron na bang warrant of arrest? Wala pa. Ayan mga kababayan, meron na po. Ito, tingnan nyo po ha. Ito yung pag-aresto kay Marcoleta. Ito po, pakinggan nyo po ha. Ito po ang sinabi ni Ka-Edwil Sabala. Kasi inaresto na, nasa Campo Crame na na mag-shot na rin si Senador Marcoleta. Pakinggan po natin ang sabi ng Ka-Edwil Sabala. Ito ang malupit, magugulat si Da Junior dito. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas. Lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Muling lumabas sa lansangan ang mga kaanib ng Iglesia ni Cristo. Pagtutuloy ito sa mga naunang pagkilos para Ito yung pinangangambahan ng PNP at ng LGU at ng lahat ng mga nag-enforce ng batas sa Metro Manila. Baka buong bansa ay magsagawa ng malaking people power ang kapatiran na susundan ng taong bayan. At kahit sino po ay pwedeng lumahok sa people power na ito. Dahil nga po, bakit si Marcoleta ang ikukulong nyo? Kayo ang mandarambong. Diba mga kababayan ko? Nakita nyo naman ang nangyari mga kababayan. Napakarami na pong mga ebidensya ang nagtuturo sa mga mastermind. At sinabi pa ni Boying na yung dalawang senador na si Chis Escudero at Judas Hestas Barabas at si Joel Villanueva ay hinog na. Ganyan din ang sinabi kay Tambaluslos. At ganun din ang sabi ni Clavano, yung spokesperson ng ombudsman, na sinasabi na the masters
the master of plunderer, mga kababayan, si Tambaluslos. Pero inuna, si Marcoleta. Kaya dito mga kababayan, ang sinisigaw ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo, yung katwiran at paninindigan sa katotohanan. Bakit binabaluktot ang katwiran? Kung sino yung mga lumalaban at sumisigaw para ilabas ang katwiran dito, yun ang kinukulong. Kaya ito, naka-red alert ang buong kapulisan. Baka magkaroon po ng bulagaan gaya nung nangyari na talagang hindi nila alam ang gagawin nila kung saan susulpot yung mga tao. Ito po ang kanilang pinagpaplanuhan na contingency plan. Baka may surprise na people power dahil nga po dito sa pag-aresto kay Senador Marcoleta. Di ba mga kababayan ko? O, ituloy pa natin ito. Magugulat po kayo. Nawagan ang transparency, accountability, Tutol ang iglesia. Hindi tutol ang iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas. Lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. muling lumabas Isipin sa mo. lansangan ang mga kaanib ng Iglesia ni Cristo. Pagtutuloy ito sa mga naunang pagkilos para ipanawagan ang transparency, accountability, justice, and peace. Ngunit sa pagkakataong ito, kasama rin sa mariing tinututulan ng Iglesia ni Cristo ang planong pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Sa anunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, isasampa ang kaso laban kay Marcoleta bunsod ng pagtanggap nito ng nasa 75 million pesos na donasyon para sa kanyang kampanya. Sa interpretasyon ng Ombudsman, pasok sa plunder ang kaso dahil maituturing umanong ill-gotten wealth ang donasyon. Ang definition po ng plunder also includes private funds. O, kita nyo mga kababayan, na ang definition daw ng plunder ay include daw yung private funds. Pero si BBM, 247 million ang kanyang donation. Si Erwin Tuplok, 150 million. Saan kayo nakakita ng pantay na pagsusuri ng batas na ito? Bakit si Senador Marcoleta ang ginipit at inaresto? Saan kayo makakakita ng ganyan mga kababayan na mismong yung mga nagpapatupad ng batas dito sa Ombudsman talagang binabaluktot po sila Tuplok. Nasa listahan na ng mga Marines yung mga congressman Benny Abante, Gerbil Liwistro, sila Garin, sila Terry Ridon. Di ba mga kababayan? Sila po ang mga bendalo. Sila din yung prosecution ng impeachment ni Sara. Kasi nga po gusto talaga nilang tibagin si Sara. Pero kahit anong gawin nila, mga kababayan ko, ay tila hindi nila matalo-talo. Dahil nga po sobrang lakas ni BP Sara sa taong bayan at malakas po talaga na maging Pangulo ng Pilipinas. Sisiraan po nila ng sisiraan si BP Sara. Maski si Senador Marcoleta kasi nga po si Senador Marcoleta ay matapang at naninindigan sa ngalan ng batas. Hindi gaya ng Hestas Barabas na si Escudero at ni Pastor Villanueva na tinakwil na ng kanyang mga miyembro sa JIL na si Kang Suka, parang anti-Claire na sukang suka, muntik sampalin ng sapatos na mabaho sa Canada. At isinuka at minura ng minura itong mag-asawa doon. Si BBM at yung kanyang asawa pinagmumura ng hindi makain ng aso. Mga kababayan ko, yan po ang nangyayari. Tignan nyo po. Magugulat po kayo sa nangyayari dito. Definition po ng plunder also Wealth ang donasyon. ang definition po ng plunder also includes private funds. Okay? And just to elaborate on that further, yung direct bribery or indirect bribery, pag merong series nun, that can also comprise of plunder. Pero
paano naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador, at mismong ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. At ang nakapagtataka pa sa pagsusulong ng kaso laban kay Marcoleta ay kung bakit nauna pa itong isasampa, gayon noon lamang Abril ng taong ito, mismong seremolya ang nag-anunsyo na inihahanda na nila ang kasong plunder laban kay dating House Speaker Martin Romualdez at dating Senate President Francis Chis Escudero. We have been seriously preparing a case of plunder against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Chis Escudero. Si Marcoleta ang pangunahing nagsusulong ng investigasyon sa trilyong pisong flood control anomaly sa pamamagitan niya na ipresenta ang testimonya ni Orly Gutesa na nagbunyag na male-maletang basura o pera na inihahatid ng mga tauhan ni dating Congressman Zaldico sa malalaking politiko, partikular kay Romualdez. Sinusugan ito ng 18 dating sundalo na kasama sa security detail ni Co na kinasangkapan din sa tiwaling gawain. Sa pananaw ng Iglesia ni Cristo, isang malaking kawalang hustisya na ang nagsusulong ng pananagutan sa mga tiwali sa gobyerno ang siya ngayong naharap sa gawa-gawang kaso. Kaya, nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta, ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice. At hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Independent daw ang Office of the Ombudsman ayon sa Malacanang, kaya't sarili nito ang pagpapasya kung ipupursige ang kaso laban sa mga iniimbestigahan. Pero paano matitiyak kung ang mga hakbang ng Ombudsman ay naaayon sa gampanin nito o may pag-abuso sa kapangyarihan para maisakatuparan ang nais ng administrasyon? Hindi natin kinokwestiyon, lalo na kung totoong may basehan ang mga isinasampang kaso, pero paano kung wala? Paano ngayon maihiwalay ang mga pangamba na baka bahagi ito ng pamumulitika at panggigipit sa mga kritiko? Hindi ba't nakapiring ang hustisya para tiyakin na wala itong pinapaboran at kinikilingan? O, kita nyo mga kababayan, talagang politika ang motibo ng nangyayaring pag-aresto kay Marcoleta. Nako po, tignan nyo ulitin natin ha. Di ba mga kababayan ko? Nakakagulat ano? At mga 11:25 nang dumating ang convoy nito, kasama din ang sa convoy itong si DILG Secretary John Vic Remulla at maging si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Naisilbi na nga ELA ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang warrant of arrest laban kay Senator Rodante Marcoleta sa kasong plunder. Isinabay na ang pagsisilbi ng warrant of arrest sa paghahain naman ng mambabatas ng motion to quash. Bukod sa mga tauhan ng CIDG, nagtungo din sa Sandigan Bayan si DILG Secretary John Vic Remulla, PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. at si CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II. Mula Sandigan Bayan, dinala ito sa CIDG upang isailalim sa booking procedures, kabilang ang medical examination, mugshot at fingerprinting. Mula naman ELA dito sa Campo Crame sobrang higpit na mga pulis kung saan isinara pa ang ilang mga daanan. Hindi rin makalapit doon sa CIDG headquarters ang mga media na gustong makakuha ng video ng pagdating ni Senator Marcoleta. At ang media nandito lamang sa may tapat nitong CIDG National Capital Region. Ngunit hindi naman dito dinala si Senator Marcoleta kundi doon sa headquarters kung saan walang mga nakabantay na media. Inaasahan na ELA na pagkatapos ng kanyang booking procedure dito nga sa Campo Crame ay ididiretso ito sa Quezon City Jail dyan sa Payatas.
Ayan mga kababayan, Quezon City Jail, idediretso si Marcoleta. Ito pong pasabog ni Nartates. Pero sir, ngayong na-file na yung plunder case, inactivate ba natin sir yung tracker teams since high-profile personality si Senator Marcoleta? Tracker teams, manhunt teams, at saka warrant servers, subpoena servers, they are activated 24 hours. Activated yan sila. No? Ibibigay lang natin yung warrant, impormahan lang natin sila, ito, arrested, to be arrested. Then, they will go. Sinasabi ko nga pa ulit-ulit na merong procedure at in place yan. Pagka kulang ang kanilang capabilities, then that is the thing that ini-improve natin. Ayan mga kababayan ng mga kaganapan, anong masasabi nyo? Puro bendalo na talaga ang nangyayari mga kababayan ko. Hindi na talaga maipatupad ang pantay na pagkiling ng batas dito. Kaya si Senador Marcoleta, ayun, ikukulong na po. We are ready for the big one. Kung sakali, nako po mga kababayan, sabi ni Ramil Espinosa, we are ready for the big one. Sabi ni Lesteran Joe Bendana, harap-harapan tayong ginagago ni Dayunyor ng iwi. Nako po, sabi ni Sherlyn Channel, gising na Pilipino para sa kinabukasan ng ating mga anak at bansa. Kung tunay kang nagmamahal sa ating bansa, kilos na Pilipino. Sabi ni Jadman Birgi Mariet, ay Da Bautista, mas iba yung persa hudyat lang po. Halaka, wag po kayo tumigil ipaglaban ng katotohanan. Loloy, Dole, nako po, grabe. Mahilig talaga si Boying Impacto manggawa ng kaso. Sabi ni Tiburcio Villapana. Kawawa naman ang law student na Pilipinas. Kawawa talaga mga kumukuha ng law student kayo. Nalilito na. Baluktot na batas na ata ang natutunan nila dahil sa mga gaya ni Boying maging mga ex-justices at mga partisan lawyers. We support INC 100% Ernesto Dollar. We are one. We're ready for the big one. Sabi ni Gerardo Tantuan. Hindi na sila tinatablan ng hiya. Mga tiwali sa gobyerno, lalo po kami kawawa kapag sila naman po nagawa ng kasalanan sa batas. Sila po itong nang babaluktot ng batas. Saan po kami lulugar? Kami ang mga manggagawa. Nahirap sa buhay. Kakaltasan nila kami ng tax. Nakukuba kami kababayad sa tax. Imbes na mapakinabangan namin sa kanila, lang po napupunta. Sabi ni Teddy Bear PH. Naku po mga kababayan ko, galit na galit na ang mga Pilipino dito. Katotohanan ng sigaw. We are ready for the big one. Sabi po ng mga kababayan natin dito na mga kapatiran. Kaya itong PNP natataranta na po. Baka biglang merong magkaroon ng people power na the big one sa EDSA. Ayan na. Hindi nila alam kung kailan ilulunsad dito. Kaya natataranta sila dito sa pag-aresto kay Marcoleta. Mga kababayan ko, gising na! Wala nang nangyayaring sabi ng mga kababayan natin. This is the Wonders Philippines. Like and share po. Talagang wala na pong pantay na pagkiling ng batas. Talagang binababoy nila. Inuunggoy tayo! Grabeng sabing ng nasa comment. This is the Wonders Philippines. Mabuhay po mga. Nalulungkot po ako, naiiyak po ako dito mga kababayan. Bakit si Marcoleta ang ginawa ng masama? Inaresto. Siya po yung lumalaban para ipagtanggol ang bayan. Naninindigan para sa katotohanan. Tignan nyo yung mga bendalo. Itong si Joel Villanueva na pastor na ang kapal ng muka. Escudero at yung mga kasama niyang magnanakaw dyan. Sila tuplok na budol na mga magnanakaw. Yan ang sinasabi ng taong bayan. Nakakagigil at talagang nakakadurog po ng puso ito. I-like at i-share niyo pong video ito mga kababayan para malaman ng buong mundo na sumasambulat ang bendalo. Sumasambulat sa galit ang mga Pilipino. Mabuhay po tayong lahat.
Suportahan po natin si Senador Marcoleta sa kanyang laban at ang pinaglalaban ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo na sana mailabas ang tunay na katwiran at katotohanan. May pakulong yung mga tunay na may sala, hindi si Marcoleta. Eh sabi nga po sa slogan, bakit si Marcoleta ang aarestuhin nyo? Eh kayo ang mandarambong. Di ba mga kababayan ko? Mabuhay po tayong lahat.